Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ikasampung item. Kinamumuhian nila ang katotohanan, hayagang nilalabag ang mga prinsipyo, at binabaliwala ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Ikapitong bahagi. Ikatlo, kinamumuhian ang mga salita ng Diyos. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagbabahaginan tungkol sa ikasampung item ng iba't ibang pagpapamalas ng mga Antikristo. Kinamumuhian nila ang katotohanan, hayagang nilalabag ang mga prinsipyo, at binabaliwala ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Noong nakaraan, nagbahaginan tayo hanggang sa ikatlong seksyon ng pangunahing paksang ito na tungkol sa paggamuhi ng mga Antikristo sa mga salita ng Diyos. Ang ating pagbabahaginan at paghihimay sa seksyong ito ay nahati sa tatlong maliliit na paksa. Ano ang tatlong maliliit na paksang iyon? Ang una ay iyong pinakikialaman at binibigyang kahulugan ng mga Antikristo nang wala sa katwiran ang mga salita ng Diyos. Ang pangalawa ay itinatatwa ng mga Antikristo ang mga salita ng Diyos kapag hindi umaayon ang mga ito sa kanilang mga kuro-kuro. At ang pangatlo ay inuusisa ng mga Antikristo kung nagkakatotoo ang mga salita ng Diyos. Ang tatlong ito ba ang kabuuan ng kahulugan ng pagkamuhi ng mga Antikristo sa mga salita ng Diyos? Ano pang ibang mga pahayag at pagpapamalas ang mayroon? Walang paggalang ang mga Antikristo sa mga salita ng Diyos. Isa ba sa mga pagpapamalas ng pagkamuhi sa mga salita ng Diyos ang pagtrato ng walang paggalang sa mga salita ng Diyos? Hindi ba't isang interpretasyon ng pagkamuhi sa mga salita ng Diyos ang pagtrato ng walang paggalang sa mga salita ng Diyos? Dito, hindi natin kailangan ng mga interpretasyon, kundi ang iba't ibang pagpapamalas at pagsasagawa ng mga Antikristo sa pagkamuhi sa mga salita ng Diyos na pwede mong makita at mahawakan at narinig mo. Mukhang wala kayong masyadong pagkaunawa sa iba't ibang pagpapamalas na kinamumuhian ng mga Antikristo ang mga salita ng Diyos. Pwedeng mayroon kayong literal na pagkaunawa sa tatlong item na ibinahagi ko dati, pero hindi ninyo maisip kung ano pa ang ibang mga pagpapamalas ng pagkamuhi ng mga Antikristo sa mga salita ng Diyos. Tama ba? Naalala ninyo dapat ang lahat ng tatlong pagpapamalas na napagbahagi na natin dati. Bukas at lantaran ba ang mga pag-uugali at pagpapamalas ng pagkamuhi ng mga Antikristo sa mga salita ng Diyos? Ang mga ito ba ang dapat gawin ng mga matuwid na tao? Ang mga ito ay hindi mga pagpapamalas na dapat umiral sa normal na pagkatao. Hindi positibo ang mga ito, kundi negatibo. Tumutukoy kay Satanas, sa mga demonyo, sa mga kaaway ng Diyos, ang pangunahing diwa ng ilang pag-uugaling ito. Sa pagtrato ng mga Antikristo sa mga salita ng Diyos, walang pagpapasakop, walang pagtanggap, walang pagdanas, walang pagsasantabi sa kanilang mga sariling kuro-kuro, at walang pagtanggap sa mga salita ng Diyos ng simple at tapat. Sa halip, nagkakaroon sila ng iba't ibang satanikong saloobin sa mga salita ng Diyos. Ang disposisyong nabubunyag sa pamamagitan ng mga pagpapamalas at pag-uugaling ito ng mga Antikristo, ang mismong nabubunyag ni Satanas sa espiritual na mundo.
Hindi positibo ang mga pag-uugaling ito sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, sa anumang grupo ng mga tao. Buktot at negatibo ang mga ito at hindi mga pagpapamalas o pag-uugali na dapat mayroon ang isang nilikha o isang normal na tao. Kaya, tinutukoy natin ang mga ito bilang mga pagpapamalas ng mga antikristo. Matapos pagbahaginan ang tatlong item na ito, maaaring isipin ng karamihan ng tao na ang tatlong pagpapamalas na ito ay marahil sumasaklaw sa lahat ng pangunahing saloobin ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos. Gayunpaman, may isang punto na nakaligtaan ninyo. Hindi limitado sa tatlong pamamaraang ito ang pagtrato ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos. May isa pang pagpapamalas at pag-uugali na nagpapakita rin na kinamumuhian ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos. Ano ang pagpapamalas na ito? Ito ay iyong tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Kung titingnan natin ang literal na kahulugan nito, maaaring may mga imahe sa isipan ng ilang tao na tumutukoy sa ilang individual, pero hindi pa rin malinaw ang mga partikular at totoong pagpapamalas nito. Napakalabo at napakapangkalahatan pa rin ang mga ito. Kaya, ngayon, pagbabahagi na natin kung paano tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Pwede ring sabihin na tinatrato ng mga antikristo ang mismong katotohanan bilang isang kalakal. Ano ang ibig sabihin ng tratuhin ang mga ito bilang mga kalakal? Nangangahulugan ito ng paggawa lamang ng ilang berbal na pahayag, pagpapakitang gilas, at pagkatapos ay pandaraya para makuha ang tiwala, suporta, at pag-endorso ng mga tao para makamit ang katanyagan, pakinabang, at katayuan. Kaya, nagiging mga tuntungan nila ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan. Ito ang saloobin ng mga antikristo sa katotohanan. Sinasamantala, nilalaro at tinatapakan nila ang katotohanan na itinatakda ng kalikasang diwa ng mga antikristo. Kaya, ano ba mismo ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan? Paano natin dapat tumpak na bigyang kahulugan ang katotohanan? Sabihin ninyo sa akin, ano ang katotohanan? Ang katotohanan, ang pamantayan para sa asal, mga kilos, at pagsamba ng tao sa Diyos. Isa itong tumpak at partikular na kahulugan ng katotohanan. Paano ninyong lahat nauunawaan ang pahayag na ito? Paano mo ito dapat ilapat sa iyong pang-araw-araw na buhay at sa buong buhay mo? Paano mo dapat danasin ang pahayag na ito? Sabihin ninyo agad kung ano ang naiisip at nauunawaan ninyo nang hindi ito pinipili o pinoproseso muna. Sa wika ng inyong karanasan, ano ang katotohanan? Ano ang mga salita ng Diyos? Pwedeng baguhin ng katotohanan ang pananaw sa buhay at ang mga pinahahalagahan ng isang tao. Binibigyang kakayahan siyang isabuhay ang wangis ng isang normal na tao. Bagaman hindi komprehensibo, ang lahat ng sinabi ninyo ay nagpapahayag ng pangunawa sa katotohanan na batay sa karanasan. Ang mga ito ang mga kabatiran at pagpapahalaga na inyong naranasan at naibuod mula sa pang-araw-araw na buhay.
Sino pa ang gustong magbahagi? Kayang madalisay ng katotohanan ang aming mga tiwaling disposisyon. Binibigyang kakayahan kaming kumilos ayon sa mga prinsipyo at gawin ang mga bagay nang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Maganda at diretsa ang pahayag na ito. Sige, magpatuloy ka. Ang katotohanan ay buhay, ang daan sa buhay na walang hanggan. Tanging sa pamamagitan ng paghahangad sa katotohanan at pamumuhay sa pamamagitan nito na makakamtan ng isang tao ang buhay. Ang katotohanan ang nagbibigay daan sa mga tao na matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan para maging isang tunay na tao. Parehong may kinalaman ang dalawang puntong ito sa mga prinsipyo ng pagsasagawa para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Bagaman medyo malalim at mataas ang mga paliwanag, napaka-praktikal ng mga ito. Kayang ilantad ng katotohanan ang mga tiwaling disposisyon sa loob namin, baguhin ang aming mga maling pananaw sa mga bagay-bagay, at bigyan kami ng kakayahan na isabuhay ang wangis ng isang tunay na tao. Ang mga pahayag na ito ay praktikal at may kinalaman sa halaga at kabuluhan ng katotohanan sa mga tao, pati na rin ang mga pwedeng epekto ng katotohanan sa mga tao. Ang nabanggit ninyong lahat ay madalas na nating pinag-uusapan dati. Bagaman magkakaiba ang binibigyang diin ng bawat tao, may kinalaman ang lahat ng ito sa naunang ipinaliwanag at tinukoy na pahayag tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan ang pamantayan sa pagsukat sa lahat ng bagay. Maitutumbas ba ang katotohanan sa mga salita ng Diyos? Ang mga salita ng Diyos ang katotohanan. Base sa pagkaunawang batay sa karanasan na inyong inilahad sa inyong pagbabahagi, masasabi ba natin na ang katotohanan ang realidad ng lahat ng positibong bagay? Ang katotohanan ang realidad ng lahat ng positibong bagay. Maaari itong maging buhay ng isang tao at ang direksyon kung saan siya naglalakad. Maaari nitong tulutan ang isang tao na iwaksi ang kanyang tiwaling disposisyon, na matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan, na maging isang taong nagpapasakop sa Diyos at isang kalipikadong nilikha, isang taong minamahal ng Diyos at katanggap-tanggap para sa Diyos. Dahil sa kahalagahan ng katotohanan, ano dapat ang saloobin at perspektiba ng isang tao sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan? Ito ay lubhang malinaw. Para sa mga tunay na nananampalataya sa Diyos at mayroong may takot sa Diyos na puso, ang kanyang mga salita ang kanilang buhay. Dapat napakaingatan ng mga tao ang mga salita ng Diyos, kainin at inumin ang mga ito, tamasahin ang mga ito, at tanggapin ang mga ito bilang kanilang buhay, bilang direksyon na kanilang nilalakad, bilang kanilang nakahandang saklolo at panustos. Dapat na magsagawa at dumanas ang mga tao ng alinsunod sa mga pahayag at hinihingi ng katotohanan, at magpasakop sa bawat hinihingi at prinsipyo na ipinagkakaloob sa kanila ng katotohanan. Saka lamang makapagtatamo ng buhay ang isang tao. Sa pangunahin, ang paghahangad sa katotohanan ay ang pagsasagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos, sa halip na isailalim ang mga ito sa pagsisiyasat, pagsusuri, espekulasyon at pagdududa. Dahil ang katotohanan ang nakahandang saklolo at panustos ng mga tao, at maaaring maging buhay nila, dapat nilang tratuhin ang katotohanan bilang ang pinakamahalagang bagay. Sapagkat kailangan nilang umasa sa katotohanan upang mabuhay, upang matugunan ang mga hinihingi ng Diyos, upang matakot sa Kanya at umiwas sa kasamaan,
at upang mahanap sa pang-araw-araw na buhay nila ang landas ng pagsasagawa at maarok ang mga prinsipyo ng pagsasagawa nang natatamo ang pagpapasakop sa Diyos. Dapat ding umasa sa katotohanan ang mga tao upang maiwaksi ang kanilang tiwaling disposisyon upang maging isang taong nailigtas at isang kalipikadong nilikha. Mula sa anong perspektiba o sa anong paraan man ito ipinahayag, ang pinaka hindi dapat na maging saloobin ng mga tao sa katotohanan ay ang tratuhin ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan bilang isang produkto o isang kalakal pa nga na basta-basta lang ipinagpapalit. Ito ang pinakaayaw na makita ng Diyos at ito rin ang huling uri ng pag-uugali at pagpapamalas na dapat mayroon ang isang tunay na nilikha. Ano ang mithiin at layunin ng mga antikristo sa pagtrato sa mga salita ng Diyos bilang isang kalakal? Ano ba talaga ang kanilang layunin at ano ang kanilang motibo? Kapag nakakakuha ng isang kalakal ang isang negosyante, inaasahan niya na ang kalakal ay magdadala sa kanya ng mga pakinabang at ng malaking halaga ng pera na kanyang ninanais. Sa makatwid, kapag tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal, walang duda na tinatrato nila ang mga salita ng Diyos bilang materyal na bagay na pwedeng ipagpalit para sa mga pakinabang at pera. Hindi nila pinahahalagahan, tinatanggap, isinasagawa o dinaranas ang mga salita ng Diyos bilang ang katotohanan, ni hindi nila tinatrato ang mga salita ng Diyos bilang ang daan ng buhay na dapat nilang sundin, ni bilang ang katotohanan na dapat nilang isagawa para maiwaksi ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Sa halip, tinatrato nila ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Para sa isang negosyante, ang pinakamalaking halaga ng isang kalakal ay ang maipagpalit ito para sa pera, para sa nais na kita. Kaya, kapag tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal, magkapareho ang kanilang layunin at motibo. Tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Ibig sabihin, hindi nila ginagamit ang mga ito para kainin, inumin at tamasahin. Hindi rin para sa kanilang karanasan o pagsasagawa, kundi bilang mga kalakal sa kanilang mga kamay na ipagpapalit at ibebenta kahit kailan at kahit saan. Iniaalok sa mga taong mapagkakakitaan nila. Kapag tinatrato ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang isang kalakal, sa literal na kahulugan, ibig sabihin nito ay tinatrato nila ang mga salita ng Diyos tulad ng isang paninda, ginagamit sa mga transaksyon para ipagpalit sa pera. Ginagawa nilang propesyon nila ang pagbili at pagbebenta sa mga salita ng Diyos. Mula sa literal na perspektiba, malinaw na agad ito. Kahiya-hiya ang mga ganitong kilos at pag-uugali ng mga antikristo na nagdudulot ng pagkamuhi at pagkasuklam ng mga tao. Kaya, ano ang mga partikular na pagpapamalas ng mga antikristong tumatrato sa mga salita ng Diyos bilang isang kalakal? Ito ang pangunahing punto na ating pagbabahaginan. May ilang kitang-kitang pagpapamalas ang mga antikristo sa pagtrato sa mga salita ng Diyos bilang isang kalakal. Para maging mas malinaw at mas madaling maunawaan para sa inyo, tatalakayin pa rin natin ang mga ito ng isa-isa. Bakit ko ginagamit ang pamamaraang ito? Batay sa aking maraming taon ng karanasan sa paggawa at pagsasalita,
May magulong isipan ang karamihan sa mga tao at wala silang kakayahang mag-isip ng sila lang. Batay rito, naisip ko ang pinakamadali at pinakamabisang paraan. Ang ipaliwanag at linawin ang kada item ng anumang issue o paksa. Anuman ito, para matulungan kayong pag-isipan at pagnilayan ito. Angkop ba ito? Sinasabi ng ilang tao, tamang-tama iyan, hindi na namin kailangang pigain ang aming utak at mag-isip ng husto. Masyado kaming abala at wala kaming oras para dyan. Ginagamit namin para sa malalaking bagay ang aming enerhiya at isipan, hindi sa di makabuluhan, maliliit lang na usapin. Ang pagpapaisip sa amin sa mga maliliit na bagay na ito, parang minamaliit mo kami at hindi mo ginagamit ang aming dakilang talento. Ganoon ba talaga ang nangyayari? Hindi. Kung ganoon, ano ito? Napakahina ng aming kakayahan na kung minsan ay hindi namin maarok ang katotohanan at kailangan namin ang Diyos na magbahagi ng detalyado sa kada salita, sa kada pangungusap para maunawaan namin ang ilan dito. Kita mo, hindi ko sinasadyang nailarawan ang aktwal na kalagayan ng mga bagay-bagay. Inilalantad kung ano talaga ang nangyayari sa inyo. Pero ganoon lang talaga ang mga katunayan. Ito pa rin ang mangyayari kahit na hindi ko ito inilantad. Wala nang ibang paraan kundi gawin ito sa ganitong paraan. Kung magsasalita lang ako tungkol sa malalaking paksa sa simple at pangkalahatang paraan, magiging walang saysay ang pagsasalita ko at magsasayang lang ako ng pagod. Pagsasayang lang iyon ng oras, hindi ba? Balikan natin ang pangunahing paksa. Tungkol sa pagtrato ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos bilang isang kalakal, hahatiin natin ito sa ilang maliit na paksa para ipaliwanag at linawin ng paisa-isa kung paano ito ginagawa ng mga antikristo at kung ano ang mga partikular na halimbawa at pagpapamalas na sapat na makakapagpatunay na kinamumuhian ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos at makakapagpatunay rin na talagang taglay ng mga antikristo ang gayong diwa. Pagbabahagi na natin ang item na ito sa dalawang pangunahing bahagi. Una, tinatrato ang mga salita ng Diyos bilang isang kasangkapan sa pagtatamo ng katayuan, reputasyon, at dignidad. Ang unang pangunahing aspekto ay iyong ang pinakakaraniwang pagpapamalas ng mga antikristo sa pagtrato sa mga salita ng Diyos bilang isang kalakal, ay ang paggamit sa mga ito bilang kasangkapan para makamit ang katayuan, reputasyon, dignidad nila, at lalo na para sa material na kasiyahan at higit pa rito, para sa pera. Kapag nakakaugnay ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos, nararamdaman nila, napakaganda ng mga salita ng Diyos. Makatwiran at tama ang bawat pangungusap. Hindi masasabi ng mga tao ang mga salitang ito at hindi matatagpuan ang mga ito sa Biblia. Sa nakaraang 2 kapanahunan, hindi sinabi ng Diyos ang mga salitang ito. Wala rin sa lumang tipan o bagong tipan ang mga salitang gayon kalinaw at kasimpleng sinabi. Itinatala lamang ng Biblia ang napakalimitadong bahagi ng mga salita ng Diyos. Kung titingnan ang sinasabi ng Diyos ngayon, napakasagana ng nilalaman nito. Pagkatapos, sa kanilang puso ay nakakaramdam ng selos at inggit ang mga antikristo at nagsisimula silang magpakana sa loob-loob nila.
Napakaraming nasasabi ng ordinaryong taong ito. Kailan ko rin kaya masasabi ang mga salitang ito? Gaya ng taong ito, kailan ko kaya masasabi ng walang patid ang mga salita ng Diyos? Mayroon silang gayong pag-uudyok at pagnanais sa kanilang puso. Batay sa pag-uudyok at pagnanais na ito, sa kanilang puso, naiinggit at namamangha ang mga antikristo sa mga salitang sinasabi ng Diyos. Ginagamit ko ang mga salitang naiinggit at namamangha batay sa pagkakasabi ng dalawang salitang ito. Ang ibig kong sabihin ay na hindi itinuturing ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos bilang ang katotohanan at wala silang balak na tanggapin ang mga ito, kundi naiinggit sila sa masaganang nilalaman ng mga salitang ito, ang malalawak na saklaw, at ang lalim ng mga salitang ito na sumasalamin sa lalim na hindi maaabot ng tao. At higit pa rito, naiinggit sila na ito ay mga salitang hindi nila masasabi. Mula sa mga aspektong ito ng inggit, maliwanag na hindi itinuturing ng mga antikristo ang mga salitang ito ng Diyos bilang mga pagpapahayag ng pagka-Diyos, bilang ang katotohanan o bilang ang buhay at ang katotohanan na layong gamitin ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan at tustusan ang sangkatauhan. Dahil nagagawang kainggitan ng mga antikristo ang mga salitang ito, malinaw na sa kanilang puso, gusto rin nilang sila ang magpahayag ng mga gayong salita. Batay rito, maraming antikristo ang nagsikap ng labis ng lingid sa kaalaman ng iba, nananalangin araw-araw, nagbabasa ng mga salitang ito araw-araw, nagtatala, nagkakabisado, nagbubuod at nag-oorganisa. Pinagsikapan nila ng husto ang mga salitang ito na sinabi ng Diyos, gumawa ng napakaraming tala, at isinulat ang maraming kabatiran mula sa kanilang mga espiritual na debosyon. Nanalangin din sila ng napakaraming beses para maalala ang mga salitang ito. Ano ang layo nila sa paggawa ng lahat ng ito? Para isang araw, ay maaari silang biglang magkaroon ng bugso ng inspirasyon at magawa nilang walang patid na makapagsalita ng mga salitang sasabihin ng Diyos, tulad ng biglaang bugso ng agos ng tubig. Umaasa silang tulad ng mga salita ng Diyos, makapagtutustos ang kanilang mga salita sa mga pangangailangan ng mga tao, makapagbibigay ng buhay sa mga tao, makapagbibigay ng dapat makamit ng mga tao, at makapaggigiit sa mga tao. Ito ay para tulad ng nagkatawang taong laman ng Diyos. Makakatayo sila sa perspektiba at katayuan ng Diyos, at sabihin ang mga bagay na tulad ng sinasabi ng Diyos gamit ang kanyang tono at paraan ng pagsasalita, gaya ng ninanais nila. Pinagsumikapan ito ng husto ng mga antikristo at hindi kalabisan na sabihin na madalas na lihim na kumukuha ang ilan sa kanila ng mga kwaderno para itala ang mga salitang gusto nilang sabihin, ang mga salitang hinihintay nilang ibigay sa kanila ng Diyos. Gayunpaman, anuman ang gawin nila, palaging hindi natutupad ang mga pagnanais ng mga antikristo. Hindi kailanman nagiging totoo ang mga hinihiling nila. Kahit gaano pa sila magsumikap, kahit gaano pa sila manalangin, kahit gaano pa nila itala ang mga salita ng Diyos, o paano man nila ito kabisaduhin at iorganisa, walang saysay ang lahat ng ito. Hindi nagsasalita ang Diyos ng kahit isang pangungusap sa pamamagitan nila, ni hindi tinulutan ng Diyos na marinig nila ang kanyang tinig kahit isang beses.
Kahit gaano pa sila nananabik o gaano man sila kabalisa, sadyang hindi sila makapagsalita ng kahit isang pangungusap ng mga salita ng Diyos. Habang mas nagiging balisa at inggit sila, at habang mas nabibigo silang makamit ang kanilang mithiin, lalo silang naiirita sa loob-loob nila. Ano ang kanilang ikinaiirita at bakit labis silang balisa? Nakikita nila na nagdadala ng mas maraming tao ang mga salita ng Diyos sa harap niya upang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at upang tanggapin ang kanyang salita bilang buhay, pero walang ni isang tao ang sumasamba o humahanga sa kanila sa paanan nila sa kanilang presensya. Ito ang nagpapabalisa at nagpapairita sa kanila. Sa kanilang pagkairita at pagkabalisa, ang iniisip at pinagninilayan pa rin ng mga Antikristo ay, bakit ginagawa ng mga taong ito ang kanilang tungkulin sa sambahayan ng Diyos? Bakit iba kapag pumupunta sila sa sambahayan ng Diyos kumpara sa mundo ng mga walang pananampalataya? Bakit karamihan sa mga tao, pagkatapos pumunta sa sambahayan ng Diyos, ay nagsisimula ng umasal ng maayos at patuloy na bumubuti? Bakit ginugugol ng karamihan sa mga tao ang sarili nila at nagbabayad ang halaga sa sambahayan ng Diyos ng walang kabayaran? At kahit na kapag pinupungusan sila, hindi sila umaalis at hindi pa nga umaalis ang ilan kahit na napaalis o napatalsik na sila. Sa kaibuturan, ang mga salita ng Diyos ang tanging dahilan. Ito ang epekto at papel na ginagampanan ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Kapag nakita ng mga Antikristo ang puntong ito, lalo silang naiinggit sa mga salita ng Diyos. Kaya, pagkatapos magsumikap ng husto at hindi pa rin nila nagagawang magsalita ng mga salita ng Diyos o maging isang tagapagsalita para sa Diyos, inililipat ng mga Antikristo ang kanilang tuon sa mga salita ng Diyos. Kahit na hindi ako makapagsabi ng mga salita maliban sa sinabi ng Diyos, kung makapagsasabi ako ng mga salitang kaayon ng mga salita ng Diyos, kahit na mga doktrina lamang o walang kabuluhan ang mga ito, basta't mukha itong tama sa mga tao, basta't tila naaayon ang mga ito sa mga salita ng Diyos, hindi ba't pwede akong magkaroon ng puwang sa gitna ng mga tao? Hindi ba't pwede akong manindigan sa gitna nila? O kung madalas kong ipangangaral at ipaliliwanag ang mga salita sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, madalas na ginagamit ang mga salitang ito para tulungan ang mga tao at parang galing sa mga salita ng Diyos at parang tama ang lahat ng sinasabi at ipinapangaral ko, hindi ba't magiging mas matatag ang aking katayuan sa gitna ng mga tao? Hindi ba't makakakuha ako ng mas maraming prestihiyo sa kanila? Sa pag-iisip nito, nararamdaman ng mga Antikristo na nakahanap na sila ng paraan para matupad ang kanilang mga hinihiling na magkamit ng katayuan, ng mas mataas na reputasyon at pagkilala, at nakikita nilang may pag-asa na makamit ito. Pagkatapos makakita ng pag-asa, lihim na nasisiyahan ang mga Antikristo sa kanilang puso. Ang talino ko, hindi ba? Walang ibang nakatanto nito. Bakit hindi alam ng iba ang paraang ito? Napakatalino ko. Pero gaano man ako katalino, hindi ko ito pwedeng sabihin sa iba. Sapat nang alam ko ito sa aking puso. Nagsimula ng pagsikapan ng husto ng mga Antikristo ang mga salita ng Diyos nang may gayong mithiin at plano sa kanilang isipan. Iniisip nila, dati,
Sinusulyapan ko lang ang mga salita ng Diyos, kaswalang akong nakikinig at sinasabi ko ang kahit anong pumasok sa isip ko. Kailangan ko ngayong baguhin ang aking estratehiya. Hindi ko na pwedeng gawin iyon. Sayang ang oras. Hindi nagbunga ng resulta ang ganoong paggawa ko noon. Talagang kahangalan kung magpapatuloy ako ng ganoon. Kaya, inaayos nila ang kanilang sarili. Determinado silang pagsikapan ang mga salita ng Diyos at ipangalandakan ang kanilang mga abilidad. Ano ang mga ginagawa ng mga antikristo upang ipangalandakan ang kanilang mga abilidad? Sinisiyasat nila ang paraan ng pagsasalita at tono ng pananalita ng Diyos. At sinisiyasat din nila ang partikular na nilalaman ng mga salita ng Diyos sa bawat yugto at panahon. Kasabay nito, naghahanda sila kung paano ipapaliwanag ang mga salitang ito ng Diyos at kung kailan nila ipapangaral ang mga salita ng Diyos, kung paano sabihin at ipaliwanag ang mga ito sa paraang hahangaan at iidolohin sila ng mga tao. Kaya, unti-unti, talagang pinagsumikapan ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Dahil mali ang kanilang mga motibo sa likod ng pagsisikap na ito, at dahil masama ang kanilang mga layunin, ang mga salitang kanilang sinasabi, paano man sila pakinggan ng iba, ay mga doktrina lamang, mga kinopyang salita at parirala ng pananalita ng Diyos. Kaya, gaano man pagsumikapan ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos, wala sila mismong natatamong personal na pakinabang. Ano ang ibig sabihin ng walang natatamong pakinabang? Ibig sabihin, hindi nila tinatrato ang mga salita ng Diyos bilang ang katotohanan. Hindi sila nagsasagawa, kundi nangangaral lamang, kaya walang nakikitang pagbabago sa kanila. Hindi nagbabago ang kanilang mga maling pag-iisip at pananaw. Hindi nagbabago ang kanilang maling pananaw. Wala silang pagkaunawa tungkol sa kanilang sariling mga tiwaling disposisyon. At ganap silang nabigo na ihambing ang kanilang sarili sa iba't ibang kalagayan ng tao na inilarawan ng Diyos. Kaya, gaano man siyasatin ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos, dalawa lamang ang nakikitang kalalabasan nila. Una, kahit na tama ang mga salita ng Diyos na kanilang sinasabi, at kahit hindi mali ang kanilang mga paliwanag sa mga salitang ito, wala kang nakikitang anumang pagbabago sa kanila. Pangalawa, gaano man nila masigasig na itaguyod at ipangaral ang mga salita ng Diyos, wala silang anumang kaalaman sa kanilang sarili. Malinaw itong makikita. Ang dahilan kung bakit nagpapakita ng gayong pag-uugali ang mga antikristo ay dahil kahit na madalas nilang itaguyod at ipangaral ang mga salita ng Diyos sa iba, hindi nila mismo tinatanggap na katotohanan ang mga salita ng Diyos. Hindi nila mismo tinanggap ang mga salitang ito. Gusto lamang nilang gamitin ang mga ito upang makamit ang kanilang mga lihim na motibo. Umaasa silang magkamit ng katayuan at mga pakinabang na gusto nila sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos, at kung ituturing at sasambahin sila ng mga tao na parang Diyos sila, magiging ideal iyon. Kahit na hindi pa nila natatamo ang ganitong layon o resulta, ito ang pinakamithiin ng bawat antikristo. Pinagsumikapan ng husto ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos. Maaaring magkamali ng pagkaunawa ang ilang tao kapag narinig nila ito at magtanong, ibig bang sabihin ito na antikristo ang lahat ng nagsisikap sa mga salita ng Diyos? Kung ito ang interpretasyon mo,
wala kang espiritual na pangunawa. Ano ang pagkakaiba ng pagsisikap ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos at ng pagsisikap ng mga naghahangad sa katotohanan? Magkaiba ang layunin at mithiin. Pinagsisikapan ng mga antikristo ang mga salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan at katayuan para matugunan ang kanilang mga personal na ambisyon. Ano ang pagsisikap ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos? Kinakabisado nila ang bahagi ng mga salita ng Diyos na umaayon sa kanilang mga kuro-kuro. Natututunan nilang ipaliwanag ang mga salita ng Diyos gamit ang wika ng tao at isinusulat ang mga espiritual na tala at kabatiran. Sinasala, binubuod, at inoorganisa nila ang iba't ibang pahayag ng Diyos, tulad ng mga pinaniniwalaan ng mga tao na umaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Iyong madaling mahiwatig na may tono ng pagsasalita ng Diyos. Ilang salita tungkol sa mga hiwaga at ilang salita ng Diyos na popular at madalas na ipinapangaral sa iglesia sa loob ng isang panahon. Bukod sa pagkakabisado, pag-oorganisa, pagbubuod at pagsusulat ng mga kabatiran, syempre, may iba pa. Kabilang na ang ilang kakaibang aktibidad. Magbabayad ng anumang halaga ang mga antikristo upang magtamo ng katayuan, matugunan ang kanilang ambisyon, at makamit ang layo nilang makontrol ang iglesia at maging Diyos. Madalas silang nagpapakapuyat sa pagtatrabaho at gumigising ng madaling araw, gumagawa ng 10 oras ng gabi, at iniensayo ang kanilang mga sermon sa madaling araw at itinatala rin nila ang matatalinong bagay na sinasabi ng iba para lamang sangkapan ang kanilang sarili ng mga doktrinang kailangan nila para makapagbigay ng matatayog na sermon. Araw-araw nilang pinag-iisipan kung paano ipapahayag ang matataas na sermong ito. Pinagmumuni-munihan kung alin sa mga salita ng Diyos ang pinakakapaki-pakinabang at ang makapagpapahanga at makaaani ng papuri mula sa mga hinirang na tao ng Diyos. At pagkatapos ay kinakabisado nila ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay pag-iisipan nila kung paano bigyang kahulugan ang mga salitang iyon sa paraang naipapakita ang kanilang dunong at katalinuhan. Upang talagang maikintal ang salita ng Diyos sa puso nila, sinisikap nilang makinig sa salita niya ng ilang beses pa. Ginagawa nila ang lahat ng ito ng may pagsisikap, katulad ng mga estudyanteng iyon na nakikipagkumpetensya para makapasok sa kolehiyo. Kapag may isang taong nagbibigay ng mabuting sermon, o may isang nagbibigay ng kaunting pagtanglaw, o may isang nagbibigay ng ilang teorya, titipunin at pagsasama-samahin ito ng isang antikristo at gagawin niya itong sarili niyang sermon. Walang tindi ng pagsisikap ang masyadong malaki para sa isang antikristo. Ano kung gayon ang motibo at intensyon sa likod ng pagsisikap niyang ito? Ito ay ang magawang ipangaral ang mga salita ng Diyos, ang masabi ang mga ito ng malinaw at walang kahirap-hirap, ang magkaroon ng kadalubhasaan sa mga ito, nang sa gayon ay makita ng iba na mas espiritual ang antikristo kaysa sa kanila, mas mapagpahalaga sa mga salita ng Diyos, at mas mapagmahal sa Diyos. Sa ganitong paraan, maaaring makuha ng isang antikristo ang paghanga at pagsamba ng ilan sa mga taong nasa paligid nila. Pakiramdam ng isang antikristo ay may katuturang gawin ang bagay na ito at sulit ang kahit ano pang pagsisikap, sakripisyo o paghihirap para rito.
Pagkatapos ng 2, 3, 5 taon ng pagsisikap na ito, unti-unting nagiging pamilyar ang mga Antikristo sa paraan ng pagsasalita ng Diyos at sa nilalaman at tono ng kanyang mga salita. Kaya pa ngang gayahin ng ilang Antikristo ang mga salita ng Diyos o magbigkas ng ilang pangungusap ng mga ito tuwing nagsasalita sila. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalaga para sa kanila. Ano ang pinakamahalaga? Habang nagagawa nilang gayahin at bigkasin ang mga salita ng Diyos kapag gusto nila, nagiging higit na katulad sa Diyos at higit na katulad ng kay Kristo ang kanilang paraan ng pagsasalita, tono at maging ang kanilang intonasyon. Ikinatutuwa ito ng mga Antikristo sa kanilang puso. Ano ang ikinatutuwa nila? Lalo nilang nararamdaman na napakaganda kung magiging Diyos sila, na maraming tao ang umiidolo at pumapaligid sa kanila. Magiging napakarangal niyon. Iniuugnay nila ang lahat ng nakamit na ito sa mga salita ng Diyos. Naniniwala sila na ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon, ang nagbigay ng inspirasyon sa kanila, at higit pa, dahil sa mga salita ng Diyos, kaya natutunan nilang gayahin ang paraan ng pagsasalita at tono ng Diyos. Sa huli, dahil dito, ay naramdaman nila na lalo silang gaya ng Diyos, na lalo na silang napapalapit sa pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos. Higit pa rito, pinaparamdam nito sa kanila na ang kakayahang gayahin ang paraan ng pagsasalita at tono ng Diyos, ang magsalita at mamuhay ng may paraan ng pagsasalita at intonasyon ng Diyos ay labis na kasiya-siya na nagiging pinakamasayang sandali nila. Narating na ng mga Antikristo ang puntong ito. Masasabi ba ninyo na mapanganib ito? Oo. Nasaan ang panganib? Gusto nilang maging Diyos. Mapanganib ang kagustuhang maging Diyos tulad ni Pablo na nagsabing para sa kanya ang mabuhay ay si Kristo. Wala nang pag-asang matubos ang isang tao kapag nasabi na ang mga gayong salita. Tinatrato ng mga Antikristo ang mga salita ng Diyos bilang daan upang maging Diyos. Sa prosesong ito, ano ang nagawa ng mga Antikristo? Nagsumikap na sila ng husto, gumugol ng maraming enerhiya at oras sa mga salita ng Diyos. Sa panahong ito, siniyasat at sinuri nila ang mga salita ng Diyos. Paulit-ulit na binabasa, kinakabisado at inoorganisa ang mga ito. Ginaya pa nga nila ang paraan ng pagsasalita at tono ng Diyos habang binabasa ang kanyang mga salita, lalo na ang mga karaniwang ginagamit na parirala sa pananalita ng Diyos. Ano ang diwa ng lahat ng kilos na ito? Dito, inilalarawan ko ito bilang diwa ng isang negosyante na bumibili ng mga kalakal sa mababang presyo. Ibig sabihin, ginagamit ng mga Antikristo ang pinakamurang paraan para gawing material na bagay na pag-aari nila ang mga salita ng Diyos. Kapag binabasa nila ang mga salita ng Diyos, hindi nila tinatanggap ang mga ito bilang ang katotohanan, ni bilang landas na dapat pasukin ng mga tao, at hindi nila itinuturing ang mga ito ng gayon. Sa halip, sinusubukan nila ang lahat ng paraan upang kabisaduhin ang mga salitang ito, ang paraan at tono ng pagsasalita, sa pagtatangkang maging sila ang siyang nagpapahayag ng mga gayong salita. Kapag nagagawang gayahin ng mga Antikristo ang tono at paraan ng pagsasalita ng Diyos, at nagagawang gamitin ng husto ang ganitong paraan at tono ng pagsasalita sa kanilang mga pananalita at kilos,
Nang namumuhay sa gitna ng mga tao, ang layunin nila ay hindi upang tapat na gawin ang kanilang tungkulin, upang gawin ang mga bagay ng may mga prinsipyo, o upang maging tapat sa Diyos. Sa halip, sa pamamagitan ng paggaya sa tono at paraan ng pagsasalita ng Diyos, at sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salitang ito ng Diyos, gusto nilang pumasok ng malalim sa puso ng mga tao at maging pakay ng pagsamba ng mga tao. Ninanais nilang umakyat sa trono sa puso ng mga tao at maghari doon, at manipulahin ang mga isipan at pag-uugali ng mga tao. Sa gayon ay matamo ang mithiin na kontrolin ang mga tao. Kung ilalarawan natin ang pagsisikap ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos bilang mga negosyante na murang binibili ang mga salita ng Diyos bilang mga kalakal, kung gayon, hindi ba't ang paggaya ng mga antikristo sa paraan ng pagsasalita ng Diyos, ang paggamit nila ng paraan ng pagsasalita at tono ng Diyos upang ipangaral ang kanyang mga salita, ay kapareho ng pagbebenta sa salita ng Diyos bilang isang kalakal? Walang negosyanteng bibili ng mga kalakal na hindi nila ibinibenta kalaunan. Ang layo nila sa pagkuha at pag-aari ng mga ito ay para kumita ng mas malaki mula sa mga item na ito para ipagpalit ang mga ito sa mas maraming pera. Kaya, ang lubos na pagsisikap ng mga antikristo sa mga salita ng Diyos at ang kanilang saloobin sa mga ito ay katulad lamang ng mga antikristo na kumikilos gaya ng mga negosyante para makuha ang mga ito gamit ang pinakamura, pinakamababang halaga at pinakamadaling paraan. Ginagawang kanilang sariling pag-aari ang mga ito at pagkatapos ay ibinibenta ang mga ito sa mas mataas na halaga upang makamit ang mga pakinabang na kanilang ninanais. At ano ang mga pakinabang na ito? Ito ay ang mataas na pagpapahalaga, pag-iidolo, paghanga ng mga tao, at lalo na ang kanilang pagsunod. Kaya, karaniwan na makakikita sa iglesia ng isang penomena kung saan ang isang tao na pangunahing hindi isinasagawa ang mga salita ng Diyos at hindi kilala ang sarili ay maraming tagasunod, maraming umaasa at umiidolo sa kanya. Ano ang dahilan nito? Ito ay dahil mahusay magsalita, magaling magpaliwanag, at madaling manlihis ng mga tao ang taong ito. Hindi niya isinasagawa ang mga salita ng Diyos. Hindi rin niya pinangangasiwaan ang mga bagay ayon sa mga prinsipyo. At nabibigo rin siyang ipatupad ang gawain at mga pagsasaayos ng iglesia mula sa itaas. Pero bakit pa rin siya nakapag-iiwan ng magandang impresyon sa ilang tao? Kapag may talagang nangyayari sa kanya, bakit pinagtatakpan at pinoprotektahan siya ng maraming tao? Bakit siya ipinagtatanggol ng ilang tao kapag isa siyang leader? Bakit may ilang tao na humahadlang na matanggal siya? Ang dahilan kung bakit nakakatanggap pa rin ng gayong pagtrato sa iglesia ang isang taong puno ng mga kapintasan, puno ng tiwaling disposisyon ni Satanas, at hindi kailanman nagsasagawa sa katotohanan, ay dahil lamang ang taong ito ay masyadong mahusay magsalita, masyadong mahusay magkunwari, at masyadong mahusay sa panlilihis ng mga tao. Ganoon mismo ang mga antikristo. Kung gayon, pwede ba nating sabihin na mga antikristo ang mga gayong tao? Oo, siguradong mga antikristo ang gayong mga tao. Madalas nilang binabasa ang mga salita ng Diyos,
Madalas nilang kinakabisado at ipinapangaral ang mga ito. Madalas nilang ginagamit ang mga salita ng Diyos upang sermonan at pungusan ang iba. At ginagamit ang perspektiba at mga paninindigan ng Diyos para sermonan ang mga tao. Ginagawa silang ganap na masunurin at sunod-sunuran sa kanila. At napapabilib nila ang mga tao matapos marinig ang mga ingranding doktrina na kanilang sinasabi. Pero ang mga gayong tao ang mga hindi kailanman nakakakilala sa sarili at hindi kailanman pinapangasiwaan ang mga bagay ayon sa mga prinsipyo. Kung isa silang leader, walang nagiging bisa ang mga nakatataas nilang leader. Nagiging imposibleng maunawaan ang sitwasyon sa iglesia sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa kanilang presensya, hindi maipapatupad ang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos, ang mga prinsipyo at mga hinihingi na itinakda ng sambahayan ng Diyos. Hindi ba't mga antikristo ang mga gayong tao? Tinuturing ba nila ang mga salita ng Diyos bilang ang katotohanan? Pinagsisikapan nila ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos at kaya nilang bigkasin ang ilan sa mga ito. Sa mga pagbabahaginan sa mga pagtitipon, madalas nilang binabanggit ang mga salita ng Diyos at sa kanilang libreng oras, pinakikinggan nila ang mga recording ng pagbasa ng mga salita ng Diyos. Kapag nakikipag-usap sila sa iba, ginagaya lamang nila ang mga salita ng Diyos at wala nang iba pang sinasabi. Walang kapintasan ang lahat ng kanilang ipinapangaral at sinasabi. Ang gayong tao na tila perpekto sa panlabas, isang di umano'y tamang tao, ay nagdudulot ng pagkaantala ng mga pagsasaayos, hinihingi at prinsipyo ng sambahayan ng Diyos kapag nakakarating ang mga ito sa kanila. Walang ibang kinikilala ang mga tao sa ilalim nila kundi sila lamang. Ang mga nasa ilalim nila, maliban sa paggalang sa kanila at sa malabong Diyos sa langit, ay walang ibang pinakikinggan at binabaliwala ang lahat. Hindi ba't isa itong antikristo? Ano ang mga pamamaraan ang ginamit nila para makamit ang lahat ng ito? Inabuso nila ang mga salita ng Diyos. Ang mga nalilito sa kanilang pananalig, walang espiritual na pangunawa, mangmang, magulo ang isip, gayon din ang mga hindi naghahangad sa katotohanan, hindi mananampalataya, at parang mga damong hinahangin, ay itinuturing ang Antikristo bilang isang espiritual na tao. Itinuturing nila ang mga salita at doktrinang ipinapangaral ng Antikristo bilang ang katotohanang realidad, at itinuturing ang Antikristo bilang pakay ng kanilang pagsunod. Habang sumusunod sila sa Antikristo, naniniwala silang sumusunod sila sa Diyos. Ginagamit nila ang kanilang pagsunod sa Antikristo para palitan ang pagsunod sa Diyos. Sinasabi pa nga ng ilang tao, hindi pa nagsasalita o nagbabahagi ang aming lider. Kahit basahin namin ang mga salita ng Diyos, hindi namin ito mauunawaan ng kami lang. Wala ang aming leader dito. Nananalangin kami sa Diyos tungkol sa isang bagay, pero hindi kami makapagtamo ng kaliwanagan. Binabasa namin ang mga salita ng Diyos, pero hindi namin maunawaan ang landas. Kailangan naming hintayin na makabalik na ang aming leader. Abala ang aming leader sa mga araw na ito at wala siyang oras na lutasin ang aming mga issue. Kung wala ang kanilang amo, hindi marunong manalangin ang mga taong ito, o kung paano kainin at inumin ang mga salita ng Diyos, hindi nila natutunan na hanapin at umasa sa Diyos
o hanapin ang landas ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos nang sila lang. Kung wala ang kanilang amo, para silang mga bulag na tao, parang dinukot ang kanilang puso. Ang kanilang amo ang kanilang mga mata, pati na ang kanilang mga puso at baga. Naniniwala sila na ang kanilang amo ang pinakamahusay sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. Kung wala ang kanilang amo, wala silang interes sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos nang sila lang, at kailangan nilang hintayin ang kanilang amo na bumalik para magdasal magbasa at ipaliwanag ang mga salita ng Diyos sa kanila para maunawaan nila. Naniniwala ang mga taong ito sa kaibuturan nila na ang kanilang amo ang kanilang sugo na makakatulong sa kanila na makalapit sa Diyos. Ang makamit ang gayong epekto ay isang bagay na ikinalulugod ng mga antikristo sa kaibuturan ng kanilang puso. Nagbunga na sa wakas ang lahat ng taon ng aking pagsisikap. Sa wakas, hindi na sayang ang oras na aking ginugol. Tunay na nagbibigay gantimpala ang pagsisikap sa mga taong matyaga. Kahit ang isang bakal ay maaaring gilingin para maging karayom, kung may sapat lamang na pagpupursigi, sulit ang pagsisikap na ito. Sa pagkarinig na hindi kayang mabuhay ng kanilang mga tagasunod nang wala ang mga antikristo, hindi nakokonsensya sa kanilang kaibuturan ang mga antikristo. Sa halip, lihim silang nagagalak, iniisip, talagang dakila ang mga salita ng Diyos. Tama ang naging desisyon ko noon. Tama ang naging pagsisikap ko sa loob ng maraming taon. At napatunayang tama at nagbunga ang aking pamamaraan sa loob ng maraming taon. Lihim silang natutuwa. Bukod sa wala silang nararamdamang pagkakasala, pagsisisi, o puot para sa kanilang masasamang kilos, lalo pa silang nagiging kumbinsido at tiyak na tama ang kanilang pamamaraan. Kaya, sa darating na panahon, sa kanilang buhay sa hinaharap, balak nilang pag-aralan ang paraan ng pagsasalita at tono ng Diyos gaya ng dati, at gawin ito ng mas masigasig kaysa dati, at mas lalo pang gayahin ng mas malawakan at malalim ang paraan ng pagsasalita at ang mga salitang ginagamit ng Diyos.